Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Okay, dito may post ang ABS-CBN News mga 4 hours ago. Griping, nagre-reklamo na itong si Mr. Larry Gadon at ang kanyang reklamo ay ang Supreme Court mismo. Matindi ang kanyang akusasyon laban sa Supreme Court. Okay, basahin ko ha. Anti-poverty czar Larry Gadon on Tuesday accused the Supreme Court of political bias, noting that the High Court has not acted on disbarment cases against Vice President Sara Duterte, including a petition that dates back to over a decade. Yan. So, basahin natin itong article ng ABS-CBN. Si Gadon, sabi dito, Gadon was among those who filed a disbarment case against Duterte in 2024. I think that was December. After the Vice President repeatedly cursed and threatened to kill President Ferdinand Marcos Jr. and some of his family members should an alleged kill plot against her succeed. So ito po ang exact statement ni Mr. Larry Gadon. Sabi niya, walang notice o walang aksyon ang Supreme Court doon sa disbarment complaint ay filed against VP Sara Duterte. Hindi kikilos yung Supreme Court kasi most of them are appointees of former President Rodrigo Roa Duterte, kaya ganyan, sabi niya. Yun ang kanyang hinala kung bakit hanggang ngayon hindi pa na-aksyonan. December pala siya nag-file ng disbarment case. Gadon earlier urged the Supreme Court to initiate a motu proprio proceeding of disbarment against Duterte for issuing statements that were undoubtedly illegal, immoral, and condemnable. So, sabi niya, the Supreme Court is anti-Marcos. Sabi, no? And walang aksyon silang gagawin dyan, pero sa akin, dahil Marcos loyalist ako, ang bilis nilang mag-decide, and even for a much lesser offense, ay dinisbar nila ako ng mabilis. So, griping talaga. Gusto niyang mandamay. Dahil na-disbar na siya, gusto niyang idamay si VP Inday Sara. Only 2 of the current former Supreme Court magistrates were not appointed by former President Rodrigo Duterte. The incumbent Vice President Father Gadon said. Okay, no? So, dalawa lang ang hindi na-appoint ni Pangulong Duterte. Sila Associate Justice Alfredo Binhamin Kagiwa and Marvic Lunen. Ang Supreme Court kasi political din, he said. Under the law, proceedings for the disbarment, suspension, or discipline of attorneys may be taken by the Supreme Court motu proprio or upon the filing of a verified complaint of any person before the Supreme Court or the Integrated Bar of the Philippines. Okay, so ako, personal opinion ko lang ito, I have much respect of the Supreme Court. Ano lang, masyado lang silang maraming kaso na hinahawakan. But once na sinimulan nilang pag-aralan ng kaso, ako,
naniniwala ko sa integrity ng ating Supreme Court. Maaasahan talaga ito na final arbiter of the law. So, ngayon, anong threat, anong banta ni Mr. Larry Gadon? Ipapa-impeach daw niya ang mga Supreme Court justices kung hindi nila aksyonan. Oh, hanggang ngayon, wala pang aksyon. Oh, sige nga, tingnan natin, baka bukas makalawa, meron ng initiative o move ni Mr. Larry Gadon na ipa-impeach na niya ang mga members ng Supreme Court. So, I don't know, yung disbarment case na naisampa rin kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung anong kahihinat na nito, basta no, sa dami ng kaso na hinahawakan ng Supreme Court, talagang matagal bago ito ma-aksyonan. But, kumpiyansa ko, kung ako lang inyong tatanungin, na hindi magpra-prosper yung impeachment case, yung disbarment case na naisampa laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi ano pa rin yun, yung basihan nila is mayroon ng decision with finality ang Supreme Court. Yung mga alleged extrajudicial killings, wala na, dinismiss na with finality ng Supreme Court ang mga kaso laban kay Pangulong Duterte when it comes to those alleged extrajudicial killings. So, ito mga kaibigan, again, gusto kong magpasalamat sa inyo. Yung panunod nyo sa ating channel, nakakatulong tayo sa mga mahirap nating kapatiran, mga talaandig tribo sa Bukidnon. So ito, nagpa-survey na naman ako ng mga bahay, mga lumang bahay, tumutulong bahay ng mga talandig sa Bukidnon. At ito na, by the end of this month, magpapadeliver ulit tayo ng yero at pako sa mga napiling pamilya para magpatayo sila ng kanilang bagong bahay or i-repair ang kanilang bahay na talagang tumutulo na ang kanilang mga bubong or roofing. So, salamat sa mga nanonood, lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Panoorin nyo ang video na ito, indirectly nakakatulong kayo sa mga pobreng talandig na pamilya ito. Maupod ni nga balay nga guba na ang yang mga bintana nga guba na ug ang hero sa atop na buslot na pod, mga tulo na og kita gani sa nato sa layo nga guba na gid siya nga balay ang kuan niya bintana niya nga bahin ug ang atop tulo og niya ang kuan sa balay. Pwede tan-aw nato sulod ante wala lang tan-aw nato sulod. Nalugay man na balay ba? Nanda sa kondisyon sa tinom pero sa kuan. Dugay na nga balay. Okay. Hari-hari nang gada balay ba? Pero na nga balay. Mga kuan na gid siya. Murag mga bituon. Murag mga bituon. Ato na nga kat mga ilangan. Wulsot na. Oo. Sa ilo. Ato naman. Yan ba sa pinanguan ilo sa iyan is ay maksimong ubra sa iyo. Ayo grabe sa alarm na ito. Kusog na lugar kung muulan, kusog na gid ang ulan. Kusog na gid kaayo. Halos mga dis pa kasiro ang kuan der. Wala na iko ang gyud niya. Wala ko disyo kay tanawa. Dugay na may gid kaayo. Dugay na kaayo nga balay. Okay. Ang bintana gikuan na lang og sako.
Kuan na og sako ang kuan kay guba na. Ang atop kuan na pod, nabulsot na. Ay sige matagaan ni gid ni og giro kaluoy sa Ginoo. Ang pulang tagal na sa Ginoo nga tabangan ta. Oo. Na ay makakita sa ato nga maayong tao. Oo, nga mo tabang gyud nga maluoy. Tabang. Oo. Dami nga atong pagsalig sa Ginoo. Oo, og sa kuan sad nagatan-aw sa YouTube. Pasalamat nga magtabang sila so nagkalisod. Sige, salamat.